Sa gitna ng isang marangyang party, nilait at itinakwil ng asawa ang babaeng inakala niyang mahirap at walang halaga. Hindi niya alam na sa mismong gabing iyon, ilalantad ni Elena Reyes ang tunay niyang pagkatao bilang tagapangulo ng isang makapangyarihang korporasyon. Kapag ang taong minamaliit mo ang siyang may hawak ng kapalaran mo, sino ang tunay na talo? Ang malamig na hangin mula sa aircon ng Grand Ballroom sa isang mamahaling hotel sa Bonifacio Global City ay tila hindi sapat para palamigin ang namumuong pawis sa mga palad ni Elena. Mahigpit niyang hinawakan ang mumurahing purse na bitbit na para bang iyon ang tanging kakapitan niya sa gitna ng dagat ng mga taong nakabihis ng mga kumikinang na damit at alahas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinama siya ng kanyang asawang si Angelo sa isang event ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nito, ang Reyes Prime Holdings. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, ito ang gabi na pinakahihintay niya. Ang gabi na inakala niyang sa wakas ay ipagmamalaki na siya nito. Ngunit habang inililibot niya ang kanyang paningin, pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang silid na puno ng ginto. Ang suot niyang bestida na binili niya sa isang ukay-ukay sa Laguna at tinahi pa niya ang tastas kagabi ay mukhang uniforme ng katulong kumpara sa mga suot ng mga babaeng naroroon. Ang luma niyang sapatos ay tila sumisigaw ng kahirapan sa tabi ng mga kumikinang na stiletto na tumatapak sa makapal na karpet. May mga matang dumadapos sa kanya. Mabilis na sinusuri siya mula ulo hanggang paa bago magtatapon ng isang tingin na puno ng pagtataka at bahagyang pangmamaliit. Naririnig niya ang mga bulungan, mga hagik-gik na pilit tinatakpan ng mga pamaypay. Sino siya? Mukhang naligaw. Baka caterer. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hinanap ng kanyang mga mata si Angelo at nakita niya ito. Nakatayo ito sa gitna ng isang grupo, tumatawa. Ang gwapo nitong muka ay nagliliwanag sa ilalim ng mga chandelier. Hawak nito ang isang baso ng champagne at sa tabi nito ay isang babaeng napakaganda. Ang babae ay si Isabel Gonzalez. Nakasuot ito ng isang pulang gown na tila humahalik sa perpekto nitong katawan. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang mga diamanteng hikaw nito ay kumikinang sa tuwing igagalaw nito ang ulo. Nakakapit ang kamay ni Isabel sa braso ni Angelo sa paraang napakapamilyar, napakakomportable. At si Angelo, hindi man lang ito bumibitaw. Isang kirot ang gumuhit sa dibdib ni Elena. Hindi. Nagkakamali lang siya. Trabaho lang iyon. Kailangan ni Angelo na makipag-ugnayan sa mga importanteng tao para sa kanyang promosyon. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili na parte lang ito ng plano nila. 2 taon siyang nagtiis sa isang maliit na apartment. 2 taon siyang nagtipid sa lahat ng bagay para masuportahan ang ambisyon ni Angelo. 2 taon niyang itinago kung sino talaga siya para lamang patunayan na may lalaking mamahalin siya hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kung sino siya. Si Angelo ang lalaking yon. Iyon ang pilit niyang pinaniniwalaan. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, napansin din siya ni Angelo. Ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay bahagyang naglaho nang makita siya. May iritasyon sa mga mata nito bago ito pilit nang ngumiti at nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Hila-hila pa rin si Isabel. Isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Elena. Ito na. Ipakikilala na siya nito. Inayos niya ang kanyang damit at sinubukang ngumiti ng mas matamis. Angelo, darling, sabi ni Isabel, ang boses ay parang musika. Tumingin ito kay Elena, isang perpektong kilay ang bahagyang tumaas. And who is this? Huminto sila sa harap ni Elena. Ang lahat ng pag-asa sa kanyang dibdib ay nagantay sa mga salitang bibitawan ng kanyang asawa. Tumingin si Angelo kay Isabel,
Isang ngiting malambing ang ibinigay dito. Isang ngangiti na matagal nang hindi nakikita ni Alena na para sa kanya. Pagkatapos, bumaling si Angelo sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. Iginaya nito ang kamay sa direksyon niya na para bang nagtuturo ng isang bagay na walang halaga. Asya, sabi ni Angelo. Ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Siya si Alena, ang bago naming katulong. Ang oras ay tila huminto. Ang mga bulungan ay biglang tumigil, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga tingin na kanina'y puno ng pagtataka ay napalitan ngayon ng awa at panuna. Naramdaman ni Alena na ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay umakyat sa kanyang mukha at kasabay niyon ay ang pakiramdam na unti-unting dinudurog ang kanyang puso sa maliliit na piraso. Katulong. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. 2 taon ng pagmamahal, pagsasakripisyo, at pagtitiis, lahat ay nawasak sa isang pangungusap. Nakita niya ang munting nangiti ng tagumpay sa mga labi ni Isabel, at sa mga mata ni Angelo, wala siyang nakitang pagsisisi. Wala. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katauhan ni Alena. Hindi ito sakit, hindi ito galit. Ito ay isang uri ng pamamanhid, isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Dahan-dahan, tinalikuran niya sila. Hindi siya tumakbo, naglakad siya palayo nang may dignidad na hindi niya alam na taglay pala niya. Habang ang mga luhang nagbabadyang pumatak, ay pilit niyang pinipigilan na wala siya sa karamihan, at si Angelo, abala sa pagpapatawa muli kay Isabel, ay hindi man lang napansin ang kanyang pag-alis. Ilang sandali pa, umakyat sa entablado ang MC ng gabi. Ladies and gentlemen, a round of applause for our outgoing CEO, sabi nito na sinundan ng palakpakan. And now, for the moment we've all been waiting for. It is my distinct honor to introduce to you the new chairperson of the board for Reyes Prime Holdings, the sole heir who will continue the legacy of the one and only Don Ricardo Reyes. Isang spotlight ang umikot sa buong ballroom, naghahanap. Ang lahat ay napuno ng pananabik. Si Angelo at Isabel ay napatingin din, nag-aabang. Ang ilaw ay huminto sa may pangunahing pasukan at doon, nakatayo ang isang babae. Ang simple at lumang bestida ay napalitan ng isang itim na evening gown na kumikinang at yumayakap sa kanyang perpektong hubog. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang paraan na nagpapatingkad sa kanyang matapang na mukha. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng sakit at pag-asang durog, ay ngayon ay matalas, malamig, at puno ng kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang mga tao. May mga napanganga, may mga nagbulungan. Si Angelo ay natigilan. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang itsura ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Hindi maaari. Dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag ang babae. Naglakad ito na para bang pag-aari niya ang buong lugar. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. At sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw, sa harap ng daan-daang matang nakatitig, ang babaeng ipinakilala ng sarili niyang asawa bilang isang katulong. Ay lumitaw bilang si Alena Reyes, ang reyna na nagbabalik upang angkinin ang kanyang trono. Para kay Angelo Serrano, ang mundo ay gumuho sa isang kisap mata. Ang babaeng nakatayo sa ilalim ng spotlight, ang babaeng sentro ng atensyon ng lahat, ang babaeng ipinakilala bilang bagong chairperson ng Reyes Prime Holdings, ay ang kanyang asawa. Ang asawa niyang taga-probinsya, ang asawa niyang simple, ang asawa niyang ipinakilala niya bilang katulong. Ilang minuto lang ang nakalipas, nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang hawak niyang baso ng champagne ay nagsimulang manginig, at ang malamig na alak ay halos matapon sa kanyang nanginginig na kamay.
Sa tabi niya, narinig niya ang biglang paghinga ni Isabel. Ano? Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Isang malupit na biro. Marahil ay kamukha lang niya. Marahil ay isa itong kabaliwan. Ngunit habang naglalakad si Elena, papunta sa entablado, sa bawat hakbang na puno ng kumpiyansa na hindi niya kailanman nakita rito, alam ni Angelo, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ito ay totoo. Ang bawat detalye, ang paraan ng pagtaas ng sulok ng labi nito, ang kislap sa mga mata nito na ngayon ay puno ng yelo, ay pamilyar, ngunit sabay na banyaga. Umabot si Elena sa mikropono. Ang buong ballroom ay nasa isang nakabibinging katahimikan. Magandang gabi sa inyong lahat, nagsimula siya. Ang kanyang boses, na dati mahina at halos hindi marinig sa kanilang tahanan, ay ngayon ay matatag at may awtoridad. Umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Bawat salita ay malinaw at may bigat. Ikinagagalak kong tumayo sa inyong harapan bilang bagong chairperson ng Reyes Prime Holdings. Alam kong marami sa inyo ang nagulat. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngunit nais kong ipaalam sa inyo na ang pundasyon na itinayo ng aking ama, si Don Ricardo Reyes, ay mananatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa mga manonood at sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga paningin. Para kay Angelo, ang sandaling iyon ay parang isang suntok sa sikmura. Ang tingin ni Elena ay walang bahid ng pagmamahal, walang bahid ng sakit. Ito ay malamig, mapanuri, na para bang tinitingnan siya nito hindi bilang asawa, kundi bilang isang insekto na kailangan niyang pag-aralan bago tapakan. Sa ilalim ng aking pamumuno, nagpatuloy si Elena, hindi binibitawan ang tingin kay Angelo. May dalawang bagay akong bibigyan ng pinakamataas na pagpapahalaga, ang katapatan at integridad. Ang bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog. Katapatan, integridad, ang mga salitang paulit-ulit niyang binaliwala. Ang sino mang magpapakita ng walang kapantay na katapatan sa kumpanyang ito ay gagantimpalaan. Ngunit ang sino mang magtatangkang sirain ang integridad ng pangalang Reyes ay mananagot, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinaling na ni Elena ang kanyang tingin sa ibang direksyon na para bang tapos na siya kay Angelo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa hinaharap ng kumpanya, ngunit wala nang narinig si Angelo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo ng purong takot. Ang lahat ng pangarap niya, ang promosyon, ang kayamanan, ang paggalang, lahat ng iyon ay nakasalalay sa babaeng tinrato niya na parang basura, ang babaeng inalipusta niya sa harap ng lahat. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Nagsimulang bumati kay Elena ang mga miyembro ng board at si Angelo nakatayo lang doon, tulala, isang multo sa gitna ng selebrasyon. Angelo, anong ibig sabihin nito? Narinig niyang tanong ni Isabel. May bahid ng pagkainis at pagkalito sa boses nito. Hindi niya ito masagot. Kailangan niyang makausap si Elena. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang humingi ng tawad. Sinubukan niyang humakbang palapit sa entablado. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malaking lalaking nakasuot ng itim na suit ang humarang sa kanya. "Excuse me, sir. Bawal po lumapit." "Asawa niya ako." Halos pasigaw na, sabi ni Angelo. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ang security guard ay tumingin lang sa kanya ng walang emosyon. "Iyon po ang utos, sir. Utos." Utos ni Elena. Mula sa entablado, nakita niyang lumingon si Elena sa kanilang direksyon. Nagtama muli ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong ito, isang malamig na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang nangiti na nagsasabing, "Nagsisimula pa lang ako."
Ang biyahe pauwi sa kanilang maliit na apartment ay isang torture. Ang bawat kanto, bawat ilaw trapiko ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan niya. Naalala niya ang mga araw na uuwi si Alena na pagod mula sa pamamalengke habang siya ay nagrereklamo dahil simple lang ang kanilang ulam. Naalala niya kung paano nito ipinagbili ang isang maliit na alahas na bigay daw ng lola nito para lang maipambili siya ng bagong sapatos para sa isang interview. Naalala niya ang lahat ng kanyang pang-aabuso, ang kanyang pagwawalang bahala, ang kanyang pagtataksil, at ang lahat ng pagsisisi niya ngayon ay hindi dahil sa pagmamahal. Ito ay dahil sa takot. Pagdating niya sa apartment, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga gamit ni Alena ay nandoon pa. Ang mga librong paborito nito, ang maliit na paso ng halaman sa bintana, ang tsinelas sa tabi ng pinto. Ngunit wala si Alena. Ang kanyang presensya ay nawawala at ang apartment na dati niyang kinaiinisan dahil sa kasimplehan ay biglang naging isang malamig at malungkot na lugar. Umupo siya sa sofa. Ang ulo ay napasabunot sa kanyang mga kamay. Tapos na siya. Ito na ang katapusan ng kanyang karera. Ang katapusan ng lahat. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hindi nakita? Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Isang notifikasyon ng email. Galing sa HR department ng Reyes Prime Holdings. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang mensahe ay maikli at direkta. Subject: Urgent Meeting. Mr. Angelo Serrano, you are required to report to the chairperson's office tomorrow morning at exactly 8:00 a.m. Do not be late. Walang regards o anumang formalidad. Isang utos. Isang babala. Kinabukasan, hindi halos nakatulog si Angelo. Nagsuot siya ng kanyang pinakamagandang suit na para bang makakatulong pa iyon. Ang bawat hakbang niya papasok sa gusali ng Reyes Prime Holdings ay parang isang paglalakbay patungo sa kanyang bitayan. Ang mga empleyadong dati bumabati sa kanya ay ngayon ay umiiwas ng tingin o nagbubulungan kapag nakatalikod na siya. Alam na ng lahat. Nang makarating siya sa pinakamataas na palapag, sa tapat ng malaking pinto ng opisina ng chairperson, huminga siya ng malalim bago kumatok. Pasok! Isang malamig na boses ang sumagot mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya malilimutan. Ang opisina ay malawak at elegante, na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong BGC. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking leather chair sa likod ng isang mamahaling mesa ay si Alena. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay walang mababakas na anumang emosyon. Hindi ito ang Alena na kilala niya. Ito ay isang estranghero, isang makapangyarihang estranghero. Magandang umaga, ma'am. Alena, nauutal niyang sabi. Hindi ito sumagot. Sa halip, may kinuha ito sa ilalim ng kanyang mesa at itinapon ito sa sahig sa harap niya. Gumawa ito ng isang kalabog sa makintab na sahig. Isang asul na uniforme. Isang uniforme ng janitor. Tumingin si Angelo mula sa uniforme pabalik sa mukha ni Alena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at hindi paniniwala. Itinuon ni Alena ang kanyang siko sa mesa. Ipinagkrus ang kanyang mga daliri at tinitigan siya ng diretso sa mata. Iyan ang bago mong posisyon, sabi ni Alena. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Magsimula ka sa paglilinis ng mga banyo sa unang palapag. Mula sa bintanang salamin ng kanyang opisina sa pinakamataas na palapag, kitang-kita ni Alena ang buong syudad. Ang mga nagtataasang gusali, ang mga abalang kalsada, ito ang kahariang matagal niyang tinalikuran. Ang kahariang na ngayon ay muli niyang inaangkin, ngunit hindi ang tanawin sa labas ang kanyang pinagmamasdan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na screen sa kanyang mesa
Isang live feed mula sa security camera sa lobby ng unang palapag at sa screen na iyon, naroon si Angelo. Nakasuot ito ng asul na uniforme ng janitor. Ang mamahaling suit na suot nito kahapon ay napalitan ng damit na amoy panlinis. Ang dati mayabang na tindig nito ay ngayon ay hukot habang hawak ang isang mop. Nililinis niya ang sahig. Bawat kuskos ay tila isang mabigat na pasanin. Dumadaan ang mga dati niyang kasamahan. Ang iba ay umiwas ng tingin. Halatang hindi komportable. Ang iba naman ay hindi maitago ang nangiti ng panunuya. Nagbubulungan sa kanyang likuran. Bawat bulong, bawat tingin ay nakikita at naririnig ni Alena sa pamamagitan ng teknolohiya. Naramdaman niya ang bawat onsa ng kahihiyang nilulunok ni Angelo. Wala siyang naramdamang awa, wala ring galak. Ang tanging naramdaman niya ay isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Ito ang nararapat sa kanya. Ito ang kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa bawat gabing natulog siyang yakap ang unan dahil sa lamig ng pagwawalang bahala nito. Ngunit habang pinapanood niya ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal, isang pamilyar na kirot ang muling sumibol sa kanyang dibdib. Isang anino mula sa mas malalim na nakaraan dahil hindi si Angelo ang unang lalaking dumurog sa kanyang tiwala. Dinala siya ng kanyang isipan pabalik. 5 taon na ang nakalipas. Noon, isa pa lamang siyang Alena na simple, puno ng pangarap, at naniniwala sa walang hanggang pag-ibig. Nakilala niya si David, isang binatang magaling magsalita, may mga matang nangungusap, at mga pangakong abot hanggang buwan. Minahal niya ito ng buong buo. Para sa kanya, hindi mahalaga ang yaman ng kanyang pamilya. Ang mahalaga ay ang pag-ibig na inaalay ni David. Ibinigay niya rito ang lahat. Hindi lang ang kanyang puso, kundi maging ang kanyang tiwala. Binigyan niya ito ng access sa isang trust fund na inilalaan para sa kanya. Sa paniniwalang gagamitin nito iyon para sa kanilang kinabukasan, para sa isang maliit na negosyong nais daw nitong itayo. Ngunit isang araw, gumuho ang lahat. Naabutan niya itong may kasamang ibang babae. At nang komprontahin niya ito, isang tawang mapait ang isinagot nito sa kanya. "Nagpapaloko ka naman, Alena." Sabi ni David, ang bawat salita ay punyal na sumasaksak sa kanyang puso. "Talaga bang inakala mong mamahalin ko ang isang tulad mo kung hindi dahil sa pera mo? Bayad na ang lahat ng utang ko sa kasino. Salamat sa'yo." Ang mga salitang yon ang dumurog sa kanya. Ang pagtataksil ay masakit, ngunit ang katotohanan ginamit lang siya na ang buong pagkatao niya ay binaliwala para sa pera. Iyon ang sugat na hindi kailanman naghilom. Mula sa araw na yon, isinumpa niya. Hindi na siya muling magpapakatanga. Hindi na siya muling magtitiwala sa isang lalaking ang tinitingnan lang ay ang kinang ng kanyang pangalan. Kaya naman, isinilang ang planong magtago sa likod ng isang simpleng pagkatao. Nagtungo siya sa Laguna, namuhay bilang isang ordinaryong babae, sa pag-asang doon niya matatatagpuan ang isang pag-ibig na tunay, isang pag-ibig na para sa kanya, at hindi para sa Reyes na apelyido niya. At dumating si Angelo. Mukhang mabait, masipag, ambisyoso, minahal niya ito, pinaniwalaan niya ito, at sa huli, inulit lang nito ang bangungot ng nakaraan sa mas malupit at mas kahiyahiyang paraan. Pare-pareho lang sila, sabi ng isang malamig na boses sa kanyang isipan. Pinatay ni Alena ang monitor. Hindi na niya kailangang panoorin pa. Ang determinasyon sa kanyang puso ay mas tumibay. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang pagtatakda ng hangganan. Isang deklarasyon na hindi na siya ang Alena na madaling apak-apakan. Tumunog ang kanyang telepono. Isang private line na direktang konektado sa iisang tao. Ang kanyang ama. "Anak," bati ng pamilyar na boses ni Don Ricardo, may bahid ang pag-aalala. "Kumusta ka?" "Okay lang ako pa."
Sagot ni Elena. Ang boses ay agad na lumambot. Sa harap ng buong mundo, siya ang makapangyarihang chairperson. Ngunit sa kanyang ama, siya pa rin ang kanyang munting prinsesa. Sigurado ka? Nakarating sa akin ang ginawa mo kay Angelo. Elena, hindi ko tinututulan ang gusto mong gawin. Alam kong nasaktan ka niya. Pero mag-iingat ka. Ang paghihiganti ay parang apoy anak. Baka sa huli, ikaw din ang masunog. Huminga ng malalim si Elena. Hindi ito basta paghihiganti lang pa. Ito ay pagtuturo ng leksyon para sa kanya at para sa lahat ng taong huhusgahan ang iba base sa panlabas na anyo. Panahon na para matutunan nilang lahat na ang paggalang ay hindi binibili. Ito ay ibinibigay sa lahat, mayaman man o mahirap. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama sa kabilang linya. Basta't alam mo ang ginagawa mo, narito lang ako. Isang tawag mo lang. Alam ko po pa, salamat, sabi ni Elena bago ibaba ang tawag. Ang pag-uusap na yon ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga dokumento sa kanyang mesa, mga ulat sa pananalapi, mga panukala sa proyekto. Ito ang mundo niya ngayon. Isang mundong konkreto, isang mundong kontrolado niya. Dito, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ilang oras siyang nalibang sa trabaho nang biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang sekretarya. Ma'am, pasensya na po sa abala. May hindi inaasahang bisita po kayo. Si Miss Isabel Gonzales po. Natigilan si Elena. Ang pangalang yon. Anong kapal ng mukha ng babaeng ito para magpakita rito? Papasukin mo siya, sabi ni Elena. Ang boses ay muling naging malamig at matigas. Bumukas ang malaking pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Isabel Gonzales, nakasuot ng isang eleganteng puting pantsuit. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa na para bang isa siyang importanteng bisita at hindi ang babaeng kasama ng asawa niya sa gabi ng kanyang kahihiyan. Isang matamis ngunit peking na pangngiti ang nakapaskil sa mga labi ni Isabel. Chairperson Reyes, bati nito, ang boses ay malambing. Sana ay hindi ako nakakaabala. Hindi sumagot si Elena. Tinitigan niya lang ito, naghihintay. Nagpatuloy si Isabel, naglakad palapit sa kanyang mesa. Nandito ako, para personal, na humingi ng paumanhin tungkol sa nangyari sa party. Wala akong kaalam-alam. Nilinlang din ako ni Angelo. Pinalabas niyang binata siya. I am so sorry kung naging parte ako ng iyong kalungkutan. Ang mga salita ay perpektong binitawan, puno ng pagkumbaba. Ngunit ang mga mata ni Isabel ay nagsasabi ng ibang kwento. Mayroong kislap doon. Isang kislap ng katusuhan, hindi pagsisisi. Pinanatili ni Elena ang kanyang blankong ekspresyon. Well, sabi ni Isabel na tila hindi apektado ng katahimikan ni Elena. Naisip ko, siguro para makabawi ako. At dahil na rin sa Reyes Prime Holdings is looking for new investors for your upcoming resort project. My family would be very interested in becoming a business partner. Inilahad ni Isabel ang kanyang kamay. Nag-aalok ng isang handshake. Ang kanyang mga kuko ay perpektong pula. Ang kanyang nangiti ay perpektong puti. Tinitigan ni Elena ang nakalahad na kamay. Isang alok ng kapayapaan. Isang alok ng pakikipagsosyo. Ngunit sa likod ng magandang ngiti at mga matatamis na salita, may ibang nakita si Elena. Hindi ito isang sanga ng oliba. Ito ay isang paanyaya sa isang bagong uri ng laban. Isang laro na mas mapanganib at mas komplikado. At si Isabel Gonzales, malinaw sa kanya, ay hindi isang kaibigan. Nakatayo si Isabel Gonzales sa harap ng mesa ni Elena Reyes. Ang kanyang kamay ay nakalahad pa rin sa ere. Isang perpektong imahe ng pagiging propesyonal at sinsero. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na kalkulasyon ang nagaganap. Sinusuri niya ang bawat galaw ng bagong chairperson, ang bahagyang paninigas ng mga balikat nito.
ang pag-igting ng panga, ang apoy na naglalaro sa likod ng mga matang pilit na pinapakalma. Ayan na, isip-isip ni Isabel, ang yabang ng mga Reyes. Hindi kayang tanggapin ang tulong mula sa isang kaaway. Tulad ng inaasahan, hindi tinanggap ni Alena ang kanyang kamay. Sa halip, marahan itong sumandal sa kanyang upuan. Ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Salamat sa iyong alok, Miss Gonzales, sabi ni Alena. Ang bawat salita ay may bigat. Pag-aaralan ng aming board ang iyong proposal. Isang diplomatikong pagtanggi. Ngunit para kay Isabel, sapat na yon. Ang binhi ay naitanim na. Isang matamis na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Isabel. Of course, Chairperson. Take your time. Umaasa akong magkakatrabaho tayo sa hinaharap. Walang kahirap-hirap niyang ibinaba ang kanyang kamay at marahang tumalikod sa bawat hakbang niya palabas ng opisinang yon. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Alam niyang napanukso niya ang leon. At iyon mismo ang kanyang plano. Pagsara ng pinto, ang ngiti sa mukha ni Isabel ay agad na naglaho. Napalitan ng isang malamig at mapanuyang ekspresyon. Pag-aaralan ng board, bulong niya sa sarili. Ang totoo, ikaw lang naman ang kailangan kong kumbinsihin, Alena. At alam ko ang kahinaan mo. Hindi siya si Isabel Gonzales. Iyon ay isang pangalang ginamit niya para makapasok sa mundong ito. Ang tunay niyang pangalan ay isang pangalang matagal nang sinubukang ibaon sa limot ng mga Reyes. Siya si Isabel Delgado at ang paghihiganti ay dumadaloy sa kanyang dugo. Ang pag-akit kay Angelo Serrano ay hindi aksidente. Ito ang unang hakbang. Alam na niya kung sino si Alena bago pa man ito pakasalan ni Angelo. Pinanood niya mula sa malayo kung paano isinagawa ng tagapagmana ng mga Reyes ang kanyang munting eksperimento sa pag-ibig. Isang kahangalan. At si Angelo ang perpektong kasangkapan. Isang lalaking sakim, mayabang, at madaling mabulag ng ambisyon. Napakadali nitong paikutin. Pagdating niya sa basement parking, sumakay siya sa kanyang mamahaling kotse, pero hindi niya ito agad pinaandar. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Isang ring lang, sumagot agad. Nasaan ka na? Malamig niyang tanong. Dito sa parking lot ng kabilang building, sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Si Angelo. Manatili ka dyan, papunta na ako. Ilang minuto lang, ipinarada ni Isabel ang kanyang sasakyan sa isang madilim na sulok ng basement sa tabi ng isang luma at gasgas na kotse, ang kotse ni Angelo. Bumaba siya, ang tunog ng kanyang mga stiletto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nakita niya si Angelo na nakasandal sa pader. Nakasuot pa rin ng uniforme ng janitor, ang mukha ay gusot sa pag-aalala at kahihiyan. Nang makita siya nito, agad itong lumapit. Isabel, anong nangyayari? Bakit ka nakipagkita sa kanya? Anong plano mo? Sunod-sunod nitong tanong. Ang boses ay puno ng desperasyon. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Tiningnan niya si Angelo mula ulo hanggang paa. Bagay sa'yo ang kulay asul, Angelo. Mukha kang mas masipag. Isang galit na pula ang gumuhit sa mukha ni Angelo. Huwag mo akong niloloko. Sinisira mo ang buhay ko. Talaga? Humakbang si Isabel palapit. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Angelo. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ako ba ang sumira sa buhay mo? O ang sarili mong katangahan? Sino ang nagpakilala sa sarili niyang asawa bilang katulong? Sino ang naging asong sunod-sunuran sa akin kapalit ng isang pangako ng promosyon? Huwag mong ipasa sa akin ang responsibilidad para sa iyong mga pagkakamali. Natameme si Angelo. Ang bawat salita ni Isabel ay tumama sa kanya na parang sampal. Pero maaari kitang tulungan. Pagpapatuloy ni Isabel, bahagyang lumayo
at muling naging kalmado. Maari kong ibalik sa'yo ang lahat ng nawala sa'yo, higit pa. Pero kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko. Walang tanong-tanong. Tumingin si Angelo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagdududa at pag-asa. Anong gagawin ko? Sa ngayon, manatili ka lang dyan. Maging kaawa-awa ka. Hayaan mong isipin ni Alena na kontrolado niya ang lahat, sabi ni Isabel. Pero kailangan ko ng mga mata at tainga sa loob. Kailangan kong malaman ang bawat galaw niya, bawat plano, at ikaw ang magiging espiya ko. Bumagsak ang mga balikat ni Angelo mula sa isang ambisyosong manager, naging janitor, at ngayon, isang espiya. Wala na siyang pagpipilian. Tumango siya ng dahan-dahan, isang tango ng pagsuko. Good boy, sabi ni Isabel. Tinapik ang pisngi nito na para bang isa itong alagang aso. Bago tumalikod at bumalik sa kanyang kotse, iniwan si Angelo na mag-isa sa dilim. Habang papalayo ang kanyang sasakyan, kinuha muli ni Isabel ang kanyang telepono at tinawagan ang isa pang numero, isang numero na mas importante. Itay, sabi niya pagsagot sa tawag. Kumusta? Sagot ng isang malalim at may edad na boses. Nakapasok na ako. Ulat ni Isabel, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinausap ko na siya. Mahina siya gaya ng inaasahan. Puno ng emosyon na nagpapanggap na matapang pero sa loob ay duwag pa rin. Isang emosyonal na batang babae na naglalaro ng dress-up sa opisina ng kanyang ama. Narinig niya ang pagtawa sa kabilang linya. Magaling anak, magaling. Ang matandang Reyes ay wala na sa laro. Si Alena lang ang kailangan nating pabagsakin. At kapag bumagsak na siya, sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang apoy na matagal nang kinikimkim. Ibabalik natin sa kanila ang lahat. Doble. Pagkababa niya ng tawag, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Ito na, ang larong matagal na nilang plinano ay nagsisimula na. At sa larong ito ng mga daga at pusa, sigurado siyang hindi siya ang magiging daga. Samantala, sa opisina ng chairperson, pagod na isinandal ni Alina ang kanyang likod sa upuan. Gabi na at halos wala ng tao sa gusali. Ang pagbisita ni Isabel ay gumulo sa kanyang isipan buong araw. May mali. May hindi tama sa lahat ng iyon. Ang kanyang sekretarya ay pumasok ng tahimik at naglagay ng isang simpleng brown envelope sa kanyang mesa. May nagpadala po nito kanina, ma'am. Pinabibigay po sa inyo. Personal daw. Sino ang nagpadala? Tanong ni Alena. Wala pong pangalan, ma'am. Anonymous daw po. Nang makaalis ang sekretarya, tinitigan ni Alena ang envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may ilang piraso ng litrato at isang maliit na papel. Ang mga litrato, kinuha niya ang mga ito. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ito ay mga litratong kuha sa isang madilim na parking lot. Malinaw na malinaw, si Angelo sa kanyang uniforme. At si Isabel, nakatayo sa harap nito, ang mukha ay puno ng pagkadomina. Ang huling litrato ay ang pagtapik ni Isabel sa pisngi ni Angelo. Hindi ito mukhang isang pagtatagpo ng 2 taong nagkakamaling nagmahalan. Mukha itong isang transaksyon, isang pag-uusap sa pagitan ng isang amo at ng kanyang utusan. Pagkatapos, binasa niya ang nakasulat sa maliit na papel. 4 na salita lamang, nakasulat sa makinilya. Hindi lang iisa ang kalaban mo. Binitawan ni Alena ang mga litrato. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang pagbisita ni Isabel kanina. Ang mga litratong ito, ang misteryosong mensahe. Ang lahat ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa inakala niya. Ang kanyang problema ay hindi lang pala isitang taksil na asawa. Mayroon pang iba. Isang kaaway na nagtatago sa dilim, isang manlalaro na hindi niya nakikita. At ang larong ito,
Ngayon niya napagtanto ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang mga litrato ay nakakalat sa ibabaw ng mamahaling kahoy na mesa ni Alena, isang magulong testamento sa isang masalimuot na katotohanan. Ang bawat anggulo, si Angelo na mukhang kaawa-awa, si Isabel na puno ng kapangyarihan, ay sumisigaw ng isang bagay na higit pa sa simpleng pagtataksil. At ang apat na salitang iyon, hindi lang iisa ang kalaban mo, ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, isang babalang nagmumula sa dilim. Ang Alena ng nakaraang linggo ay marahil iiyak, magagalit, at susugurin si Angelo para sa isa pang komprontasyon. Ngunit ang Alena na nakaupo sa silya ng chairperson, ang Alena na natuto mula sa dalawang sunod-sunod na pagtataksil, ay iba na. Ang emosyon ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa ngayon. Ang kailangan niya ay impormasyon. Ang kailangan niya ay katotohanan. Hindi siya maaring magtiwala sa kahit sino sa loob ng kumpanya. Bawat isa ay maaaring espiya. Bawat ngiti ay maaaring isang pagkukunwari. Kailangan niya ng tulong mula sa labas. Mula sa isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong ang katapatan ay nasa kanyang ama, hindi sa posisyon niya. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isipan, isang pangalang matagal na niyang hindi naririnig. Kinabukasan, sa isang maliit at halos walang taong coffee shop, sa isang eskinita sa Makati, malayo sa mga matang mapanuri sa BGC, nakipagkita si Alena sa isang matandang lalaki, si Mang Tony. Dati siyang hepe ng security ng kanyang ama. Ngayon ay isa ng private investigator. Ang kanyang mukha ay kulubot na dala ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Ma'am Alena, bati ni Mang Tony, puno ng paggalang. Ikinagagalak ko kayong makitang muli, kahit na sa ganitong pagkakataon. Walang paligoy-ligoy si Alena. Inilabas niya ang isang kopya ng mga litrato at ang business proposal na iniwan ni Isabel. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. Sabi niya, itinuturo ang mukha ni Isabel sa litrato. Isabel Gonzalez. Iyan ang pangalang ginamit niya. Alamin mo ang lahat. Ang pamilya niya, ang kanyang nakaraan, ang tunay niyang intensyon. Bawat detalye, Mang Tony, gaano man kaliit. Tiningnan ni Mang Tony ang mga litrato. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Masusunod po, ma'am. Lumipas ang ilang araw. Para kay Alena, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Sa umaga, siya ang chairperson, nagpupulong, nag-aaral ng mga ulat, at gumagawa ng mga desisyon. Tinitiyak niyang nakikita ng lahat ang kanyang kontrol, ang kanyang lakas. Patuloy niyang pinanatili si Angelo sa kanyang posisyon bilang janitor. Isang buhay na paalala sa lahat kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi tapat. Nakikita niya ang pagtatangka ni Angelo na magmakaawa sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinapansin. Para sa kanya ngayon, si Angelo ay hindi na ang lalaking minahal niya. Isa na lamang siyang piyesa sa isang larong hindi niya pa lubusang naiintindihan. Sa gabi, pag-uwi niya sa isang bagong condo unit na malapit sa opisina, dahil hindi na niya masikmura pang tumapak sa apartment na pinagsaluhan nila ni Angelo, ang lahat ng kanyang pagkukunwari ay nawawala. Siya ay nag-iisa, napapaligiran ng katahimikan, binabagabag ng mga tanong na walang kasagutan. Sa wakas, pagkatapos ng halos isang linggong paghihintay, tumawag si Mang Tony. May nalaman na po ako, ma'am. Kailangan ninyong makita ito. Muli silang nagkita sa parehong coffee shop. Ngunit ngayon, may dalang isang makapal na folder si Mang Tony. Pagkaupo nila, walang imik niya itong binuksan at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Ang unang papel ay isang birth certificate o mas tamang sabihing isang sertipikasyon mula sa National Statistics Office
na nagsasabing walang sinumang Isabel Gonzales na may ganoong kaarawan at mga magulang ang nakarehistro sa kanilang database. Walang Isabel Gonzales, sabi ni Mang Tony sa mahinang boses. Ang puso ni Alina ay nagsimulang kumabog. Kung hindi iyon ang pangalan niya, sino siya? Inilabas ni Mang Tony ang pangalawang dokumento. Isang tunay na birth certificate. Ang pangalan, Isabel Delgado. Ang apelyidong Delgado ay nagbigay ng kakaibang kilabot kay Alena. Pamilyar ito. Isang pangalang narinig niya sa mga kwento ng kanyang ama noong bata pa siya. Mga kwentong tungkol sa mga laban sa mundo ng korporasyon. Pagkatapos, inilabas ni Mang Tony ang isang lumang clipping mula sa isang business newspaper. Mahigit 15 taon na ang nakalipas. Ang headline, Delgado Shipping Lines, bagsak matapos ang bigong hostile takeover sa Reyes Corp. Biglang luminaw ang lahat. Ang Delgado, sila ang mortal na kaaway ng kanyang ama sa negosyo. Isang pamilyang mayaman at makapangyarihan noon, ngunit nawala ang lahat. Nang subukan nilang agawin ang Reyes Corporation at sila ang natalo sa huli. Ang huling inilabas ni Mang Tony ang pinakamatindi sa lahat. Isang kupas na litrato, isang formal na event katulad ng sa kanila. Sa isang panig ay nakatayo ang kanyang ama, si Don Ricardo Reyes, mas bata pa, nakangiti ng tagumpay. Sa kabilang panig, isang lalaking may mapait na mukha. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan, si Mr. Enrique Delgado. At sa tabi nito, nakakapit sa braso ng kanyang ama, ay isang batang babae, marahil ay nasa high school pa lang. Ang kanyang buhok ay nakatali, ngunit ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon at hindi maitatagong galit. Walang duda, ito si Isabel, o mas tamang sabihin, si Isabel. Para kay Alena, ang pagtuklas na yon ay parang isang pagsabog. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Hindi ito isang simpleng kwento ng babaeng mga agaw. Hindi ito tungkol sa pagnanasa o pag-ibig. Ang paglapit ni Isabel kay Angelo ay hindi nagkataon. Ang pagpapakita niya sa party ay planado. Ang alok niyang maging business partner ay hindi isang alok ng kapayapaan. Isa itong Trojan horse. Isang paraan para makapasok sa loob ng mga pader ng kanyang kaharian para sirain ito mula sa loob. Ang buong relasyon ni Angelo at Isabel ay isang malaking kasinungalingan. Isang sandata na itinutok sa kanya at sa kanyang pamilya. At si Angelo, hindi lang siya isang taksil na asawa. Siya ay isang traidor, isang kasabwat sa isang mas malaking sabwatan na naglalayong pabagsakin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Isang matinding galit, mas malamig at mas malalim kaysa sa naramdaman niya dati, ang gumapang sa kanyang buong sistema. Ang sakit ng personal na pagtataksil ay napalitan ng bigat ng isang panganib na nakatuon sa kanyang buong pamilya. Ito ay isang digmaan. At hindi niya namalayan na nagsimula na pala ito. Tinipon ni Alena ang mga dokumento at ibinalik sa folder. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang isipan ay hindi na magulo. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang nakakakilabot na kalinawan. Salamat, Mang Tony. Malaki ang naitulong mo. Sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang folder ay mahigpit na hawak. Hindi na siya ang biktima. Ngayong alam na niya ang laro, hindi na siya maglalaro bilang depensa. Panahon na para siya naman ang umatake. Ngunit bago yon, kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ni Angelo. Umupo siya sa kanyang silya, tinitigan ang telepono sa kanyang mesa. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili. Pagkatapos, kinuha niya ito at pinindot ang numero ng intercom na direktang papunta sa supervisor ng maintenance department. Hanapin ninyo si Angelo Serrano, utos niya.
Ang boses ay matatag. Sabihin ninyo, gusto ko siyang makausap dito sa opisina ko, ngayon na. Pagkababa niya ng intercom, kinuha niya ang kanyang personal na telepono at idinial ang numero ni Angelo. Alam niyang sasagutin nito iyon. Nang marinig niya ang boses nito, sa kabilang linya, isang boses na nagtatanong at bahagyang natatakot, nagsalita siya sa isang paraang kalmado, ngunit puno ng panganib. Angelo, mag-usap tayo, sabi niya. Pumunta ka sa opisina ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sabihin sa akin ang buong katotohanan. Ang tawag ni Alena ay parang isang dagundong ng kulog sa isang tahimik na kalangitan. Nakatayo si Angelo sa pasilyo ng ikalimang palapag. Hawak ang isang maruming basahan. Amoy bleach ang kanyang mga kamay. Nang tumunog ang kanyang telepono, ang boses ni Alena, kalmado, kontrolado, ngunit may nakatagong lamig, ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sabihin sa akin ang buong katotohanan. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan. 2 landas ang nakalatag sa kanyang harapan, parehong napapaligiran ng panganib. Sa isang banda, nariyan si Alena, ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya, kahit sa paraang makasarili. Marahil may natitira pa itong pagtingin sa kanya. Kung aaminin niya ang lahat, ang tungkol kay Isabel Delgado, ang plano nito, ang paggamit nito sa kanya, baka patawarin siya ni Alena. Baka maawa ito. Maari siyang maging biktima sa kwentong ito. Isang taong nalinlang din. Ito ang landas ng posibleng kapatawaran, ngunit isa ring malaking sugal. Paano kung hindi siya patawarin nito? Paano kung ipinakulong siya nito dahil sa pakikipagsabwatan? Sa kabilang banda, nariyan si Isabel, ang demonyong nangako sa kanya ng langit. Mapanganib si Isabel, tuso, at makapangyarihan sa sarili nitong paraan. Alam niyang may mga hawak itong alas laban sa kanya. Naalala niya ang mga maliliit na katiwaliang ginawa niya sa kumpanya bago pa man dumating si Alena, mga pinadoktor na resibo para sa travel expenses, mga maliliit na kickback mula sa mga supplier. Hindi yun alam ni Alena, pero sigurado siyang alam iyon ni Isabel. Isang salita lang mula kay Isabel at hindi lang ang kanyang karera ang masisira, kundi pati ang kanyang kalayaan. Ngunit nangako rin ito. Nangako itong ibabalik ang lahat sa kanya. Nasa loob na siya ng elevator, pinapanood ang pagtaas ng mga numero na para bang binibilang nito ang mga huling segundo ng kanyang buhay. Nasa pagitan siya ng 2 apoy. Ang isang apoy ay maaaring magbigay ng init ng kapatawaran. Ang isa naman ay nangangako ng kapangyarihan, ngunit anumang oras ay maaaring tupukin siya ng buo. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator sa palapag ng mga ehekutibo. Bago pa man siya makahakbang palabas, nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang text message mula kay Isabel. Nanginginig niyang binasa ito. Nakarating sa akin na ipinatawag ka niya. Huwag kang maging tanga, Angelo. Ang kinabukasan mo ay nasa akin. Sumunod ka sa plano at gagawin kitang hari. Traidorin mo ako at sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng sikat ng araw. Tandaan mo ang deal natin. Ang mensaheng iyon ang nagtulak sa kanya sa bingit. Ang takot ay mas nanaig kaysa sa pag-asa. Ang pangako ng kapangyarihan ay mas naging matamis kaysa sa posibleng kapatawaran. Sa isipan ni Angelo, mas mabuting kumapit sa isang demonyong may malinaw na alok kaysa umasa sa isang anghel na maaaring saksakin siya anumang oras. Nakatayo na siya ngayon sa tapat ng opisina ni Alena. Huminga siya ng malalim, pinilit na ayusin ang gusot na uniforme at pinahid ang pawis sa kanyang noo. Isinuot niya ang maskara ng isang nagsisisi at nalilitong biktima. Kumatok siya. Pasok!
sabi ng boses sa loob. Pagpasok niya, nakaupo si Alena sa kanyang mesa. Ang muka ay seryoso. Ang folder na dala ni Mang Tony kanina ay nakasara sa isang tabi. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay mapanuri na para bang kaya nitong basahin ang bawat madilim na sikreto sa kanyang kaluluwa. Umupo ka, Angelo, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na iimbestigahan. Alam ko na hindi Gonzales ang tunay na apelyido ni Isabel, panimula ni Alena, at agad na nanlamig ang buong katawan ni Angelo. Alam kong may iba siyang motibo. Ang tanong ko sa iyo, Angelo, ay ito. Gaano kalaki ang alam mo at gaano kakasangkot? Ito na ang huli mong pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang totoo at isa sa alang-alang ko ang lahat. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Ngunit ang mga salita ni Isabel ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Gagawin kitang hari. Huminga siya ng malalim at nagsimulang umarte. Ang kanyang mga mata ay nagkunwaring puno ng luha. Alena, patawarin mo ako. Nalinlang niya ako. Oo, nalaman kong may iba siyang intensyon, pero huli na ang lahat. Tinakot niya ako. Tumingin si Alena sa kanya. Walang kaimik-imik. Naghihintay. Ginamit niya ako. Pagpapatuloy ni Angelo, ang boses ay nanginginig. Sinabi niyang tutulungan niya akong umasenso, pero ang totoo, gusto niya lang makalapit sa kumpanya. At hindi lang ako ang nilapitan niya. May isa pa, si Mr. De Guzman, ang head ng acquisitions. Oo, siya. Nakita ko silang nag-uusap ng palihim. Sa tingin ko, si De Guzman ang tunay niyang kasabwat. Siya ang nagbibigay ng mga impormasyon. Ginamit lang niya ako para pagselosiin ka, para guluhin ang isip mo. Maniwala ka sa akin, Alena. Biktima lang din ako. Itinuro niya ang isang inosenteng tao. Itinapon niya ito sa ilalim ng bus para lang iligtas ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang mga mata, umaasang makakita ng kahit kaunting awa sa mukha ni Alena. Ngunit ang nakita niya ay wala. Isang blangkong pader. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan na tila isang kawalang hanggan, marahan itong tumango. Naiintindihan ko, sabi lang nito. Maari ka nang umalis. Iyon lang? Nagtagumpay ba siya? Hindi makapaniwala si Angelo. Marahil ay naniwala ito sa kanya. Marahil ay mas madali para ritong paniwalaan na may ibang traidor kaysa tanggapin na ang sarili niyang asawa ang gumawa niyon. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Tumayo siya. Salamat, Alina. Salamat sa pag-unawa mo. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, sumandal siya sa pader at huminga ng maluwag. Nakaligtas siya. Kinagabihan, lihim siyang nakipagkita kay Isabel sa isang abandonadong bodega sa labas ng syudad. Ano ing sinabi mo sa kanya? Bungad agad ni Isabel. Ipinagmalaki ni Angelo ang kanyang ginawa. Sinabi ko sa kanya na si De Guzman ang kasabwat mo. Naniwala siya. Ang tanga talaga noon. Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Magaling. Napakagaling, Angelo. Lumapit ito at may inabot na isang sobre. Iyan ang bayad para sa iyong katapatan. Binuksan ito ni Angelo. Isang malaking halaga ng cash. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kasakiman. At ngayon, kailangan kong patunayan na tama ka, sabi ni Isabel. Kailangan ko ng isang dokumento mula sa opisina ni De Guzman. Isang sensitibong dokumento. Ang plano para sa susunod na bidding ng isang malaking government project. Kunin mo yon para sa akin at ito na ang simula ng pagbangon mo. Walang pag-aalinlangan, tumango si Angelo. Ang kanyang konsensya ay matagal nang namatay. Samantala, sa opisina ng chairperson, pagkaalis ni Angelo, nanatiling nakaupo si Alena sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon
ng matinding pagkadismaya at nagyeyelong galit. Inabot niya ang isang maliit na remote sa kanyang mesa at pinindot ang isang buton. Isang malaking screen na nakatago sa likod ng isang painting ang bumukas. Dito, ipinapakita ang live feed mula sa isang maliit at halos hindi mapansing kamera na nakatago sa isang palamuti sa kanyang opisina. Isang kamera na nagre-record ng buong pag-uusap nila ni Angelo. Pinanood niyang muli ang eksena. Ang pekeng mga luha ni Angelo, ang desperadong pagsisinungaling, ang pagturo sa isang inosenteng tao. Pinatay niya ang screen, ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso na marahil, sa kabila ng lahat, ay may natitira pang kabutihan kay Angelo, ay tuluyan nang namatay. Ang huling pagkakataong ibinigay niya ay sinayang nito. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na nagsisimula ng sumindi. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya, mas matibay kaysa dati. Sayang, bulong niya sa katahimikan ng kanyang opisina. Binigyan kita ng pagkakataon. Ang katahimikan sa opisina ni Elena ay isang pagkukunwari. Sa labas ng kanyang pinto, ang buong kumpanya ay tila isang pugad ng mga bubuyog na nagkakagulo. Ngunit sa loob, pinilit niyang panatilihin ang isang aura ng kalmadong kontrol, kahit na ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng napakahigpit na namumuti na ang mga ito. Lumipas ang 3 araw mula nang itakda niya ang bitag para kay Angelo. 3 araw ng nakakabinging pag-aabang. At kaninang umaga, bumagsak ang bomba. Ang balita ay dumating na parang isang biglaang sampal. Isang tawag mula sa pinuno ng legal department. Ang boses ay puno ng pagkasindak. Ang pinakasensitibong detalye ng kanilang bid para sa pinakamalaking government infrastructure project sa dekada. Isang proyektong personal na pinaghirapan ng kanyang ama bago ito magretiro ay na-leak online. Ang kanilang mga presyo, ang kanilang mga teknikal na detalye, ang kanilang buong estratehiya, nakalantad para makita ng lahat, lalo na ng kanilang mga kakumpetensya. Agad-agad, ang proyekto ay sinuspinde ng gobyerno habang nag-iimbestiga at ang Reyes Prime Holdings, isang pangalang sinonimo sa integridad, ay biglang naging sentro ng isang iskandalo. Ngayon, nakaupo si Elena sa dulo ng isang mahabang conference table. Kaharap ang mga miyembro ng board of directors. Ang mga mukha na bumati sa kanya nang may paghanga noong gabi ng party ay ngayon ay puno ng pagdududa at pag-aalala. Paano nangyari ito, Chairperson? Tanong ni Mr. Sandoval, isang matandang miyembro ng board na kilalang tapat sa kanyang ama. Ngunit ngayon ay hindi maitago ang pagkadismaya. Ang proyektong iyon ang magiging korona ng taon para sa atin. Ngayon, mukha tayong mga amatir o mas masahol pa mga kriminal. Huminga ng malalim si Elena bago sumagot. Ang kanyang boses ay siniguradong matatag. Nagsasagawa na po tayo ng isang masusing internal investigation. Malinaw na mayroong traidor sa loob ng kumpanya. At sisiguraduhin kong mananagot siya. Traidor? Ulit ni Mr. Sandoval. Ang boses ay tumataas. Ang tanong ay paano nakalusot ang traidor na ito sa ilalim ng iyong pamumuno? Mula nang maupo ka, tila sunod-sunod na ang problema. Ang mga salita ay tumama, ngunit hindi ipinakita ni Elena ang epekto nito. Alam niya kung sino ang may kasalanan. Nakikita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Angelo na nagsisinungaling, ang mukha ni Isabel Delgado na nagpapanggap. Ngunit hindi niya maaaring sabihin iyon. Hindi pa. Ang pag-amin na ang sarili niyang asawa ang traidor nang walang matibay na ebidensya maliban sa isang lihim na recording ay magmumukha lamang siyang mahina at tanga. Gagawin nitong isang personal na drama, ang isang krisis sa korporasyon. Tinitiyak ko sa inyo, sabi ni Elena, ang tingin ay diretso kay Mr. Sandoval, na ang seguridad ang ating pangunahing prioridad. Sa ngayon,
Ang focus natin ay damage control. Nakikipag-ugnayan na ang ating PR team sa media para kontrolin ang naratibo. At ang ating legal team ay humihiling na ng dialogo sa komite ng gobyerno. Ang pulong ay nagpatuloy sa loob ng 2 oras, isang walang katapusang pag-atake ng mga tanong, mga akusasyon at mga pagdududa. Pinanatili ni Elena ang kanyang tindig, ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng pader sa paligid niya. Pagkatapos ng pulong, ang balita ay mas lalong lumala. Ang stock price ng kumpanya ay bumagsak ng husto. Sa mga financial news channels, ang kanyang mukha ay nasa tabi ng mga salitang iskandalo, investigasyon at kawalan ng tiwala. Ang legasiya ng kanyang ama ay unti-unting nadudungisan at pakiramdam niya ay personal niya itong binibigo. Gabi na nang sa wakas ay nagkaroon siya ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakabingi. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina, tinitingnan ang mga nagkikislapang ilaw ng syudad, naramdaman niya ang bigat ng tunay na pag-iisa. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Pasok," sabi niya. Inaasahan na ang kanyang sekretarya. Ngunit ang pumasok ay si Angelo. Hindi na ito nakasuot ng uniforme ng janitor. Nakasuot ito ng luma nitong damit opisina na para bang sinusubukang bawiin ang dati nitong pagkatao. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Isang ekspresyon na alam ni Elena na peke. "Elena," sabi nito sa mahinang boses, lumalapit sa kanyang mesa. "Narinig ko ang nangyari sa board meeting. Nakita ko ang balita. Grabe sila sa'yo. Hindi mo deserve to." Tumingin lang si Elena sa kanya, walang imik. Ang kanyang puso ay isang bato ng yelo. "Sabi ko na sa'yo, si De Guzman yan." Pagpapatuloy ni Angelo, ang boses ay puno ng pekeng galit. "Pinlano nila ito ni Isabel. Hayop sila. Kung may magagawa lang ako para tulungan ka." Lumapit pa ito na para bang aaluin siya. Ngunit bago pa man makalapit ang kamay nito, nagsalita si Elena. "Wala kang maitutulong," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Ang tanging maitutulong mo ay ang lumabas ng opisinang ito at gawin ang trabaho mo." Natigilan si Angelo. Ang nag-aalalang maskara sa kanyang mukha ay bahagyang gumuho. Nagpapakita ng isang kislap ng inis bago niya ito muling naibalik. "Sige," sabi nito, umatras. "Pero nandito lang ako, Elena, kung kailangan mo ako." Pagkaalis nito, napapikit si Elena ng mariin. Ang lakas ng loob niyang magpanggap. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang kahinaang ito laban sa kanya. Ang galit sa loob niya ay mas lalong lumalim. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang tunog ang muling bumasag dito. Ang matinis na pagring ng kanyang personal na telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Ngunit alam niya kung kanino ito. Ito ang pribadong linya ng assistant ng kanyang ama. Isang masamang premonisyon ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. "Hello? Mama Lena." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak. Halos hindi makahinga. "Si Don Ricardo po, si Sir! Anong nangyari?" Sigaw ni Elena, biglang napatayo. Ang lahat ng dugo sa kanyang muka ay tila nawala. "Inatake po sa puso. Nakita niya ang balita sa TV. Bigla na lang siyang bumagsak. Dinadala na po namin siya sa St. Luke's ngayon." Ang telepono ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol. Biglang nawala ang chairperson. Ang natira na lang ay isang anak na natatakot. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa paligid niya ay biglang gumuho. Ang krisis sa kumpanya, ang pagtataksil ni Angelo, ang plano ni Isabel, lahat ay nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga na lang ay ang tibok ng puso ng kanyang ama. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng opisina, palabas ng gusali, walang pakialam sa mga nagtatakang tingin ng mga empleyado.
Ang tanging nasa isip niya ay ang mga salita, "Pa, kumapit ka. Parating na ako." Ang amoy antiseptic ng ospital ay kumakapit sa bawat hibla ng damit ni Alena. Isang amoy na habang buhay niyang iuugnay sa gabing ito ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa tabi ng kama ng kanyang ama sa intensive care unit. Pinapanood ang ritmikong pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa tulong ng isang makina. Ang mga walang tigil na tunog ng beeping mula sa mga monitor ng puso ay nagsisilbing isang malupit na soundtrack sa kanyang pagguho. Si Don Ricardo Reyes, ang haligi ng kanyang buhay, ang taong kinuhanan niya ng lakas, ay ngayon ay nakahiga, maputla, at napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang dating makapangyarihang mga kamay na gumabay sa kanya ay ngayon ay walang buhay sa ibabaw ng puting kumot. At alam ni Alena, sa kaibuturan ng kanyang durog na puso, na siya ang may kasalanan. Kasalanan ko to. Ang mga salitang yon ay isang lason na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ang kanyang paghihiganti. Ang kanyang laro ng kapangyarihan. Siya ang nag-umpisa ng apoy at ang kanyang ama ang nasusunog. Sana pala ay hinayaan na lang niya. Sana ay umalis na lang siya ng tahimik, tinanggap ang kanyang pagkatalo. Mas mabuti pa yon kaysa sa makita ang kanyang ama sa ganitong kalagayan. Isang doktor ang marahang pumasok sa silid. Ang mukha nito ay kalmado ngunit seryoso. Miss Reyes, stable na po ang kondisyon niya sa ngayon, pero critical pa rin ang susunod na 48 oras. Kailangan niyang iwasan ang anumang uri ng stress. Tumangulang si Alena. Walang lakas na magsalita. Stress. Ang stress na siya mismo ang nagdulot. Habang nakaupo siya sa dilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na telebisyon na nakamute sa isang sulok ng silid. Bigla, isang breaking news flash ang lumitaw sa screen. Ang mukha ng isang news anchor ay seryoso. At sa likod nito ay ang logo ng Reyes Prime Holdings. Itinaas ni Alena ang remote at binuksan ang volume. Isang mas malaking iskandalo ang sumasalubong ngayon sa Reyes Prime Holdings, sabi ng anchor. Isang whistleblower ang lumantad na may dalang mga dokumento na di umano'y nagpapatunay ng malawakang bid-rigging o sabwatan sa pagpanalo ng mga kontrata ng gobyerno sa loob ng maraming taon. Ang mga dokumentong ito, sa screen, ipinakita ang mga kopya ng mga papeles, mga email, mga blueprint, mga dokumentong pamilyar kay Alena, mga dokumentong galing mismo sa kanilang mga file. At pagkatapos, isang panayam sa isang anino, ang boses ay binago. Matagal na itong ginagawa ng mga Reyes. Kasabay nito, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa legal head. Alena, they hit us again. It's worse this time. They're accusing us of being a criminal syndicate. The government has frozen all our assets pending investigation. Ito na ang patibong. Ang pag-leak ng unang proyekto ay pain lamang. Ang tunay na lason ay ito. Isang atake na hindi lang sumisira sa kanilang reputasyon, kundi nagbabanta ring magpabagsak sa buong kumpanya. At ang lahat ng ito ay nagmula sa mga dokumentong ninakaw ni Angelo. Idinirekta ni Isabel Delgado. Ang kanyang pagkakamali sa pagtitiwala ay nagbunga ng isang sakuna na hindi na niya kayang kontrolin. Sa isang marangyang penthouse sa kabilang panig ng siyudad, si Isabel at ang kanyang ama, si Enrique Delgado, ay nagtataas ng kanilang mga baso ng alak. Pinapanood nila ang parehong balita sa isang mas malaking screen. Sa wakas, sabi ni Enrique, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Reyes, isang toast para sa hustisyang matagal nating inantay. Para sa hustisya, ulit ni Isabel, isang malamig na ngiti ang nasa kanyang mga labi habang iniinom ang alak. Hindi pa man nakakabawi si Alena mula sa pagkabigla. Muling tumunog ang kanyang telepono. Si Mr. Sandoval
Ang miyembro ng board, ang boses nito sa kabilang linya ay hindi na nag-aalala. Ito ay malamig at pinal. Alena, nakita mo na ang balita. Tapos na tayo. Ang board ay nag-convene ng isang emergency meeting. Para mailigtas kung ano man ang natitira sa kumpanya, kailangan naming hilingin ang iyong pansamantalang pagbibitiw bilang chairperson. Epektibo kaagad. Walang pagtutol, walang pakikipaglaban. Ang natitirang lakas sa katawan ni Alena ay tuluyan ng nawala. Naiintindihan ko, iyon lang ang naisagot niya bago ibaba ang tawag. Wala na. Nawala na ang kanyang posisyon. Nawala na ang kumpanya. Ang kanyang ama ay nag-aagaw buhay. Lahat ay nawala. Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa mga hikbing. Hindi na niya kayang pigilan. Nakaupo siya roon sa tabi ng kanyang natutulog na ama. Isang reynang walang kaharian, isang anak na puno ng pagsisisi. Maya-maya, naramdaman niyang may tumayo sa kanyang tabi. Inangat niya ang kanyang ulong puno ng luha. Inaasahan na isang nurse. Ngunit hindi. Si Angelo. Nakatayo ito roon, hindi sa uniforme ng janitor, kundi sa maayos na damit. Walang awa sa kanyang mga mata. Walang simpatsya. Tanging isang malamig na kalkulasyon. Narinig ko ang nangyari. Sabi nito sa isang mahinang boses. Sa board at sa assets ng kumpanya, mukhang ito na talaga ang katapusan. Hindi sumagot si Alena. Tinitigan niya lang ito, ang taong sanhi ng lahat ng ito. Lumapit pa ito ng bahagya. Alena, kailangan nating maging praktikal. Habang may natitira pa, kahit kakarampot, sa personal na yaman mo, kailangan na nating ayusin ang diborsyo, ang settlement, para hindi na ako madamay pa sa gulo mo. Ang mga salitang iyon, sa lahat ng posibleng sandali, sa tabi ng kama ng kanyang nag-aagaw buhay na ama, ito ang iniisip niya. Pera. Isang tawang walang buhay ang kumawala sa mga labi ni Alena. Isang tawa na puno ng sakit at kabiguan. Umalis ka. Bulong niya. Ang boses ay basag. Iniisip ko lang ang kapakanan ko, Alena. Giit ni Angelo. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid na naging dahilan upang bahagyang gumalaw ang monitor ng puso ng kanyang ama. Umatras si Angelo. Nagulat sa kanyang pagsigaw bago tumalikod at naglakad palabas ng walang paalam. Naiwan si Alena, nanginginig. Pakiramdam ay nasa pinakamababang punto na ng kanyang buhay. Tapos na ang lahat. Talo na siya. Ngunit habang nakayuko siya sa kanyang mga kamay, handa nang sumuko. Isang matandang lalaki ang tahimik na pumasok sa silid. Si Mang Lito, ang pinakamatapat na personal assistant ng kanyang ama sa loob ng 40 taon. Ma'am Alena, sabi nito sa magalang at mahinang boses. May dala itong isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy na narra. Tumingin si Alena sa kanya, ang kanyang mga mata ay namumugto. May bilin po sa akin si Don Ricardo noon pa man, sabi ni Mang Lito. Sabi niya, Lito, kung dumating ang araw na tila guguho na ang mundo para sa anak ko, ibigay mo ito sa kanya. Maingat niyang inilapag ang kahon sa kandungan ni Alena. Ito ay mabigat at may isang maliit na susian na tanso. Sa ibabaw ng kahon, may isang sobre na nakadikit. Ang sulat kamay ng kanyang ama, ang nakasulat. Para sa aking pinakamamahal na si Alena. Nanginginig ang mga kamay ni Alena habang binubuksan ng sobre. Sa loob, isang maliit na susi at isang piraso ng papel. Ang nakasulat sa papel ay maikli lamang, ngunit ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at lakas ng kanyang ama. Anak, kapag binabasa mo ito, ibig sabihin ay nasa pinakamadilim kang kabanata. Ngunit tandaan mo, ang mga reyes ay hindi sumusuko. Gamitin mo ang susi. Ito ang huli nating alas.
Hinawakan ni Alena ang malamig na susi. Tumingin siya sa kahon, pagkatapos ay sa natutulog na mukha ng kanyang ama. Sa gitna ng pagkawasak, sa gitna ng kadiliman, isang munting kislap ng pag-asa ang biglang sumindi. Hindi pa tapos ang laban. Ang maliit at antigong susi ay malamig sa nanginginig na palad ni Alena, ngunit ang bigat nito ay parang nagbibigay ng kakaibang init. Isang paalala ng lakas at talino ng kanyang ama. Ang mga salita sa sulat, ang mga reyes ay hindi sumusuko, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na nag-aapoy sa natitirang abo ng kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagluluksa para sa mga bagay na nawala. Ngayon na ang panahon para ipaglaban ang mga bagay na natitira. Kinabukasan, habang ang buong mundo ng negosyo ay nagkakagulo sa balita ng pagbagsak ng mga reyes, si Alena ay kumikilos sa ilalim ng radar. Ang unang address na ibinigay sa sulat ng kanyang ama ay hindi isang opisina o isang bangko, kundi isang lumang gusali ng aklatan sa puso ng Maynila, isang lugar na bihira ng puntahan ng mga tao sa panahon ng internet. Gamit ang susi, binuksan niya ang isang luma at kinakalawang na safety deposit box sa basement ng aklatan. Sa loob, wala siyang nakitang pera o alahas. Ang tanging laman nito ay isa pang susi at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na address sa binondo. Sumunod siya sa trail. Dinala siya nito sa isang maliit, halos nakatagong opisina sa itaas ng isang tindahan ng tsa. Ang pinto ay walang pangalan, walang anumang palatandaan. Ginamit niya ang pangalawang susi, pinihit ito, at bumukas. Ang bumungad sa kanya ay isang silid na tila hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Ang hangin ay amoy lumang papel at kahoy. Isang simpleng mesa, isang upuan, at isang malaking steel filing cabinet ang tanging laman ng kwarto. Ito ang lihim na lungga ng kanyang ama, ang lugar kung saan nito itinatago ang mga sandatang hindi nito gustong gamitin. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer ng filing cabinet isa-isa. At doon, nakita niya ang lahat. Hindi ito mga dokumento tungkol sa kanilang sariling kumpanya. Ito ay mga folder na puno ng impormasyon tungkol sa ibang tao, mga transaksyon, mga lihim na kasunduan, at mga katibayan ng mga katiwalian. At ang pinakakapal na folder sa lahat ay may isang pangalan na nakasulat sa labas, Delgado. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang masusing dokumentasyon ng bawat madilim na sikreto ng pamilya Delgado bago pa man sila bumagsak. Mga ebidensya ng panloloko hindi lang sa gobyerno, kundi maging sa sarili nilang mga business partners. May mga affidavit mula sa mga taong kanilang niloko, mga kopya ng mga pekeng dokumento na ginamit nila para makakuha ng pautang, at isang partikular na kaso na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kaso ng pamilya Santillan, isang maliit na shipping line na naging partner nila, na misteryosong nabangkarote matapos nakawin ng mga Delgado ang kanilang mga kliyente at mga ruta gamit ang mga pinirata na impormasyon. Habang binabasa ni Alena ang bawat pahina, isang malamig na katotohanan ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang ama ay hindi isang santo. Sa mundo ng korporasyon, lahat ay may hawak na baril. Ngunit ang pagkakaiba, hindi kailanman unang pinaputok ng kanyang ama ang sa kanya. Itinago niya ang mga ito, hindi para manira, kundi para protektahan ang kanyang sarili. At ngayon, ipinapasa niya ang mga sandatang ito sa kanya. Ito ang huli nating alas. Ang paghihiganti ni Isabel Delgado ay hindi tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kapangyarihan gamit ang parehong maruruming paraan na ginamit nila noon. At ang ginawa nila sa Reyes Prime Holdings ay eksaktong ginawa nila sa pamilya Santillan maraming taon na ang nakalipas. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Alena, matalas at malinaw. Hindi niya lalabanan ng apoy gamit ang apoy.
Gagamitin niya ang tubig. Ibubuhos niya ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa publiko upang ang sarili nilang apoy ang tumupok sa kanila. Isinara niya ang folder. Ang pag-asa ay hindi na isang munting kislap. Isa na itong naglalagablab na apoy. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Mang Lito. Kailangan kong makausap ang mga pinagkakatiwalaang tao ni Papa. Hindi ang mga nasa board. Ang mga nasa ibaba. Ang mga taong ang katapatan ay sa pamilya, hindi sa pera. Sa loob ng ilang oras, sa isang ligtas na lugar, nakaharap ni Alena ang isang maliit na grupo. Si Mang Tony, ang private investigator, si Attorney Cruz, isang bata ngunit napakatalinong abogado na protege ng kanyang ama, at si Lena, ang hepe ng IT department na may utang na loob kay Don Ricardo dahil sa pagpapaaral nito. Inilatag ni Alena ang lahat sa mesa, ang mga dokumento, ang plano ni Isabel, ang kanyang kontraplano. Hindi natin kayang labanan ang kasinungalingan nila gamit ang simpleng pagtanggi. Paliwanag ni Alena, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipakita sa mundo kung sino talaga sila. Lena, kailangan kong i-trace mo ang pinagmulan ng leak. Hanapin mo ang digital footprint at terminate. Cruz, kailangan kong hanapin mo ang pamilya Santillan at ang iba pang mga biktima ng mga delgado. Mang Tony, kailangan ko ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang mga kasalukuyang transaksyon. Bawat isa sa atin ay may gagawin. Walang nag-alinlangan. Ang bawat isa sa silid ay nakakita ng bagong liwanag sa mga mata ni Alena. Ang liwanag ng isang tunay na Reyes. Sa mga sumunod na araw, habang ang pangalan ng Reyes ay patuloy na dinudungisan sa media, isang lihim na hukbo ang kumikilos sa dilim. Si Lena ay nagpuyat. Sinusundan ang mga digital na bakas na iniwan ng mga traidor. Natuklasan niyang ang leak ay hindi nagmula sa opisina ni Mr. De Guzman, kundi mula sa isang computer sa maintenance department, ang computer na may access si Angelo. Si Attorney Cruz naman ay natagpuan ng matandang Mr. Santillan na ngayon ay namumuhay ng simple sa probinsya. Dala-dala pa rin ang galit sa mga delgado. Sa simula ay nag-aalangan itong makipagtulungan, takot sa kapangyarihan ng mga delgado. Ngunit nang ipakita ni Alena ang mga ebidensya at ipinangako ang hustisya, pumayag ito. Habang abala ang lahat, dinalaw ni Alena ang kanyang ama sa ospital araw-araw. Gising na ito, ngunit mahina pa. Hindi niya sinasabi rito ang tungkol sa kanyang plano. Sa halip, binabasa niya ito ng mga libro, kinukwentuhan ng mga masasayang alaala. Pinapakita rito na malakas siya. At sa bawat araw, nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa mga mata nito. Sa wakas, pagkatapos ng isang linggong paghahanda, handa na ang lahat. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nasa lugar na. Ang huling hakbang. Ginamit ni Alena ang natitirang impluwensya ng kanyang pangalan para tawagan ang mga pinakamalalaking pangalan sa business journalism. Nagpatawag siya ng isang press conference. Isang malaking anunsyo ang gagawin, sabi ng kanyang opisyal na pahayag, tungkol sa kinabukasan ng Reyes Prime Holdings at ang mga akusasyon laban dito. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Nakarating ito kina Isabel at Enrique Delgado sa kanilang tore ng tagumpay. Anong kalokohan ito? Tanong ni Enrique sa kanyang anak. Ngumisi si Isabel. Hayaan mo siya, Itay. Ito na ang kanyang huling hininga. Ang kanyang pampublikong pagsuko. Pupunta tayo. Gusto kong mapanood nang malapitan ng pagbagsak niya. At kaya, sa araw ng press conference, ang ballroom ng isang hotel ay napuno ng mga kamera, mga reporter at mga maimpluwensyang tao. Sa harap na hilera, nakaupo si Isabel at Enrique Delgado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki, nag-aabang sa seremonya ng kanilang tagumpay. Si Angelo ay nasa isang sulok, nakamasid.
Ang kanyang puso ay pinaghalong kaba at pananabik. Inaasahan niyang ito na ang araw na iaanunsyo ni Elena ang kanilang diborsyo at ang kanyang tuluyang pagkatalo, dumilim ang mga ilaw. Isang spotlight ang bumukas sa entablado at mula sa gilid, lumabas si Elena. Hindi siya mukhang talunan, hindi siya mukhang sumusuko. Nakasuot siya ng isang puting power suit, ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyon na hindi pa nakikita ng sino man sa kanya. Lumapit siya sa podium, tiningnan ang mga taong nag-aabang. Ang kanyang mga mata ay sandaling nagtagpo sa mga mata ni Isabel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Tapos na ang pagtatago. Isip-isip niya. Simulan na natin ang paghuhukom. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Bawat kamera ay nakatutok kay Elena. Bawat pares ng mata ay nag-aabang sa kanyang mga salita. Sa harap na hilera, si Isabel Delgado ay may ngisi sa kanyang mga labi. Isang ang ngisi ng isang mananalo na naghihintay sa formalidad ng pagsuko ng kanyang kalaban. Katabi niya, ang kanyang amang si Enrique ay nakaupo ng may pagmamalaki, ang hari ng sandaling iyon. Huminga ng malalim si Elena. Inilagay ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng podium. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matunog, pumupuno sa bawat sulok ng silid. Ipinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga issue na ibinabato sa Reyes Prime Holdings. Marami ang nagsasabi na ito na ang katapusan ng aming kumpanya. Marami ang nag-aabang sa aming pagbagsak. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumama sa mga mata ni Isabel. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo, nagkakamali kayo. Isang bulungan ang kumalat sa mga manunood. Ang nangisi ni Isabel ay bahagyang kumupas, napalitan ng pagtataka. Sa nakalipas na mga linggo, pagpapatuloy ni Elena, ang aming pangalan ay dinungisan ng mga akusasyon ng pandaraya at sabwatan. Ang mga akusasyong ito ay nagmula sa mga diumano'y leaked documents at testimonya ng isang whistleblower. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang totoong kwento. Isinenyas ni Elena ang kanyang kamay sa technician sa likod. Ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng Reyes Prime Holdings ay biglang umitim. Ang lahat ay nagsimula sa isang kasinungalingan, sabi ni Elena. Isang kasinungalingan na binuo para sirain hindi lang ang aking kumpanya, kundi pati na rin ang aking pamilya. Sa screen, isang litrato ang lumitaw. Ang litrato ni Isabel mula sa party, nakangiti habang nakakapit sa braso ni Angelo. Ito si Isabel Gonzalez, sabi ni Elena. Ang babaeng nagpakilala bilang isang potensyal na investor, ngunit iyon ay isang kasinungalingan. Ang susunod na lumitaw sa screen ay ang birth certificate na nakuha ni Mang Tony. Ang pangalang Isabel Delgado ay pinalaki para makita ng lahat. Ang tunay niyang pangalan ay Isabel Delgado. Ang anak ni Enrique Delgado, ang dating may-ari ng Delgado Shipping Lines, ang kumpanyang minsan nang sinubukang sirain ang Reyes Prime Holdings, 15 taon na ang nakakaraan. O isang malakas na paggaspas ng mga bulungan ang pumuno sa silid. Lahat ng mata ay napabaling sa magamang Delgado na ngayon ay hindi na makangiti. Ang mukha ni Enrique ay namutla, habang ang mga mata ni Isabel ay nanlilisik sa galit. Ang kanilang pag-atake ay maingat na plinano, sabi ni Elena. Ang boses niya ay nagsimulang tumaas, puno ng lumalakas na galit. Ginamit nila ang aking asawa, si Angelo Serrano, bilang kanilang kasangkapan. Sa screen, lumitaw ang mga litrato ni Angelo at Isabel sa parking lot. Kasunod ang video recording mula sa opisina ni Elena, kung saan maririnig ang pagsisinungaling ni Angelo tungkol kay Mr. De Guzman.
Pinagtaksilan niya ako, hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang empleyado. Inutusan siya ni Isabel Delgado na magnakaw ng mga dokumento, hindi mula kay Mr. De Guzman, kundi mula sa isang computer sa maintenance department na may access sa siya, at ito ang pruweba. Isang komplikadong flowchart ng data ang lumitaw sa screen na inihanda ni Lena na malinaw na nagpapakita ng digital trail mula sa computer ni Angelo papunta sa isang external server at direktang papunta sa isang IP address na nakatrace sa isang opisina na pag-aari ng mga Delgado. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang mga kamera ay muling bumaling sa mag-amang Delgado. Si Isabel ay napatayo. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang. Ngunit hindi siya pinansin ni Alena. Ngunit ang tanong ay, bakit nila ito ginagawa? Para sa hustisya? Tulad ng gusto nilang palabasin? O dahil ang pandaraya at paninira ay nasa kanilang dugo na? Sabi ni Alena. Ang taktikang ginamit nila laban sa amin. Ang pagnanakaw ng impormasyon, ang pagtatanim ng kasinungalingan ay hindi na bago. Sa katunayan, ito ang kanilang signature move. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng ballroom. Mula roon, lumabas ang isang matandang lalaki. Simpleng nakabihis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Si Mr. Santillan. Ako si Arturo Santillan, sabi ng matanda sa isang mikroponong inabot sa kanya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Ang dating may-ari ng Santillan Shipping, 18 taon na ang nakalipas, sinira ng pamilya Delgado ang aking kumpanya at ang aking buhay gamit ang eksaktong paraan na ginawa nila sa mga Reyes. At ngayon, hindi na ako mananahimik. Kasunod ni Mr. Santillan, isa-isa pang lumabas ang ibang mga tao, mga dating business partners, mga dating empleyado ng mga Delgado. Bawat isa ay may dalang kwento ng panloloko at pagtataksil. Nagbigay sila ng mga maikling testimonya, sinusuportahan ng mga dokumentong ipinapakita sa screen. Ang ballroom ay naging isang korte at ang mga Delgado ang nasasakdal. Ang mukha ni Enrique Delgado ay kulay abo na. Si Isabel, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng takot. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakasan, ngunit lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, puno ng paghusga. Sa isang sulok, si Angelo Serrano ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Naintindihan na niya ang lahat, hindi siya magiging hari. Isa lang siyang piyesa na isinakripisyo sa isang laro na hindi niya kailanman naintindihan. Sinubukan niyang gumapang palabas, umaasang hindi siya mapapansin, ngunit huli na ang lahat. At tungkol naman sa whistleblower, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay dumagundong. Ang taong nagbigay ng mga pekeng dokumento at nagdulot ng lahat ng ito. Tumingin siya nang diretso sa sulok kung nasaan si Angelo. Nasaan na si Angelo Serrano? 2 unipormadong pulis na kanina pa tahimik na nakapuwesto sa may likurang pinto, ang agad na humakbang at hinawakan ang mga braso ni Angelo. "Oh, hindi! Wala akong kasalanan!" Sigaw ni Angelo, nagpupumiglas, ngunit walang nakinig. Kasabay nito, isa pang grupo ng mga pulis ang lumapit sa harap na hilera. "Mr. Enrique Delgado, Miss Isabel Delgado, iniimbitahan po namin kayo sa presinto para sagutin ang ilang mga katanungan." Ang tagpo ay naging isang kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Si Isabel ay sumisigaw, si Enrique ay hindi makapagsalita, at si Angelo ay kinaladkad palabas. Sa gitna ng lahat, si Alena ay nanatiling nakatayo sa podium. Kalmado, tinitingnan niya ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang paghihiganti ay kumpleto na, ngunit ang naramdaman niya ay hindi purong tagumpay. Ito ay isang uri ng mapait na katarungan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga kamera, sa mga taong nag-aabang sa kanyang huling salita. Ang Reyes Prime Holdings ay naging biktima ng isang masalimuot na sabwatan. Sabi niya,
Ang kanyang boses ay muling naging matatag. Ngunit ngayon, tapos na ang kasinungalingan. Mula sa araw na ito, sisimulan naming muli, mas malinis at mas matatag kaysa dati. Salamat sa inyong lahat. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad palabas ng entablado, papalayo sa kaguluhan, papalayo sa mga anino ng nakaraan, patungo sa isang kinabukasang siya na mismo ang humubog. Ang araw pagkatapos ng press conference ay sumikat na may ibang liwanag. Ang madilim na ulap na bumalot sa pangalan ng Reyes Prime Holdings sa loob ng maraming linggo ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakasilaw na sikat ng pagpapatunay. Ang mga news channels na dati walang tigil sa pagbato ng akusasyon ay ngayon ay walang tigil sa pagpuri sa katapangan at talino ni Alena Reyes. Ang stock market ay tumugon ng naaayon. Sa pagbubukas pa lang ng trading, ang presyo ng shares ng RPH ay tumalon pa itaas. Isang malinaw na boto ng tiwala mula sa publiko. Pagpasok ni Alena sa gusali ng kumpanya, ang atmosfera ay ibang-iba. Ang mga empleyadong dati umiiwas ng tingin, puno ng takot at pagdududa, ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may bagong paggalang. Hindi ito ang paggalang na ibinibigay sa isang tagapagmana. Ito ang paggalang na nakukuha ng isang tunay na leader. Sinalubong siya ng palakpakan sa lobby. Isang kusang loob na pagpapakita ng kanilang pasasalamat at katapatan. Ang unang item sa kanyang agenda ay ang pagharap muli sa Board of Directors. Ang parehong mga mukha na humiling ng kanyang pagbibitiw ay ngayon ay nakayuko sa kahihiyan. Si Mr. Sandoval ang unang tumayo. Chairperson Reyes, Alen, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano kami nagsisisi sa aming pagdududa. Pinangunahan namin ng takot, hindi ng tiwala. Sa ngalan ng buong board, tinatanggap namin ang aming pagkakamali at hinihiling na bawiin mo ang iyong pagbibitiw. Tiningnan sila ni Alena, isa-isa. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang matatag na pag-unawa. Tinatanggap ko ang inyong paumanhin, sabi niya, at babalik ako sa isang kondisyon. Mula ngayon, ang katapatan at integridad ay hindi lamang magiging mga salita sa ating mission statement. Sila ang magiging dugo at kaluluwa ng kumpanyang ito. Ang sino mang muling magdududa sa pundasyong ito ay walang lugar dito. Isang nagkakaisang pagsang-ayon ang naging sagot. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi na kailanman kukwestiyonin pa. Pagkatapos ng pulong, dumiretso siya sa ospital. Naabutan niya ang kanyang ama, nagising, nakasandal sa mga unan at pinapanood ang replay ng press conference sa telebisyon. Pagkakita nito sa kanya, isang ngiti na puno ng pagmamalaki ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiti na mas mabisa pa kaysa sa anumang gamot. Ang aking anak, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mahina pa ngunit puno ng damdamin. Hindi ka lang isang Reyes. Pinatunayan mong mas mahusay ka pa sa akin. Umupo si Alena sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng kanyang ama. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng ginhawa at pagmamahal. Natuto lang po ako sa pinakamagaling, sagot niya. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan, ang takot na binigo niya ito, ay tuluyan ng naglaho. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa pag-aayos ng gulo. Ang pamilya Delgado ay formal ng kinasuhan ng multiple counts of fraud, corporate espionage at market manipulation. Ang kanilang mga assets ay na-freeze at ang kanilang pangalan ay naging sinonimo ng kahihiyan. Ang kanilang imperyo na sinubukan nilang itayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Isang hapon, habang abala siya sa pagpirma ng mga dokumento, sinabi ng kanyang sekretarya na may isang taong nagpupumilit na makausap siya.
Isang taong wala sa kanyang schedule, si Angelo Serrano, nakalaya pansamantala matapos magpiyansa. Pumayag si Alena na makipagkita, hindi sa kanyang opisina, kundi sa isang maliit at neutral na meeting room. Kailangan na niyang tapusin ang kabanatang ito. Pumasok si Angelo. Ang lalaking dati mayabang at puno ng pangarap ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang anino na lang ng dati nitong sarili. Payat, ang mga mata ay lubog, at ang bawat galaw ay puno ng bigat ng pagkatalo. Pagkakita sa kanya, ang mga mata nito ay agad na napuno ng luha. "Alena," sabi nito, ang boses ay basag. Lumuhod ito sa kanyang harapan, isang kilos na puno ng desperasyon. "Patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako." Hindi gumalaw si Alena. Tinitigan niya lang ito, ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang tanging naroon ay isang uri ng malungkot na paglaya. "Nagsisisi ako, Alena. Sobra-sobra." Pagpapatuloy nito habang humihikbi. "Nabulag ako sa pera, sa ambisyon. Ginamit ako ni Isabel, pero nagpagamit din ako. Ang tanga-tanga ko. Pero minahal kita, Alena. Sa simula, minahal talaga kita. Bago ako nalaso ng lahat. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko." Huminga ng malalim si Alena. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay magsalita siya, ay kalmado at walang bahid ng anumang matinding emosyon. "Tumayo ka, Angelo." Sumunod ito, ang muka ay basang-basa ng luha, umaasa. Inilapag ni Alena ang isang brown envelope sa mesa sa pagitan nila. "Tapos na tayo, Angelo. Matagal na." Nanginginig na binuksan ni Angelo ang envelope. Sa loob, ang mga papeles ng kanilang diborsyo. Nakapirma na si Alena. "Hey, hindi. Alena, please." "Ang kapatawaran ay isang bagay na kailangan kong ibigay sa sarili ko para makalaya sa lahat ng sakit na idinulot mo," sabi ni Alena. "Pero ang isa pang pagkakataon, hindi mo na yun deserve at hindi ko na rin yun deserve ibigay." Tumingin si Angelo sa kanya. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting namamatay. "Anong mangyayari sa akin? Sisirain mo ba ako? Ipakukulong?" Tumingin si Alena sa labas ng bintana, sa asul na kalangitan. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Angelo, isang huling pinal na tingin. "Hindi na kita sisirain pa, Angelo," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. "Ginawa mo na yan sa sarili mo." Tumayo siya at walang lingon-likod na naglakad papalabas ng silid. Iniwan niya si Angelo na nakatayo roon, mag-isa, hawak ang mga piraso ng kanilang wasak na pagsasama at ang bigat ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Pagkasara ng pinto, naramdaman ni Alena ang huling tanikala na bumitaw mula sa kanyang puso. Malaya na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay dumating at umalis na para bang hinugasan ang lahat ng bakas ng sakit at kaguluhan. Para kay Alena Reyes, ang bawat araw ay isang pagkakataon para muling itayo, hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Reyes Prime Holdings ay hindi lang bumangon. Ito ay lumago ng higit pa sa inaasahan. Ipinatupad niya ang mga bagong patakaran na nagbibigay diin sa transparency at etika. Naglunsad siya ng isang foundation na tumutulong sa mga maliliit na negosyante, isang ideyang nag-ugat mula sa kanyang karanasan sa Laguna. Ang babaeng minsay nagtago sa anino ng pagiging simple ay ngayon ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan para bigyan ng boses ang mga walang boses. Isang Sabado ng umaga, sa halip na magbabad sa mga papeles, nagtungo si Alena sa isang ampunan sa labas ng Maynila. Ito na ang kanyang naging regular na gawain. Dito, hindi siya ang chairperson. Siya lang si Ate Alena, ang nagbabasa ng mga kwento,
ang nakikipaglaro ng habulan, ang nagbibigay ng mga yakap na matagal nang hinahanap ng mga bata. Habang pinapanood niya ang mga batang masayang nagtatakbuhan sa hardin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dito, sa gitna ng kanilang mga tawa, natagpuan niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera o ibigay ng anumang posisyon. Isang kaligayahang nagmumula sa pagbibigay. Nakatanggap siya ng balita tungkol kay Angelo. Ilang linggo na ang nakalipas. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kinuha nito ang anumang natitira sa kanilang settlement. Umalis ng syudad at hindi na muling nagpakita. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Para kay Alena, hindi na yon mahalaga. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol kay Angelo. Ang kwento niya ay tungkol na sa kanya. Ang pamilya Delgado naman ay nahaharap sa mahabang proseso ng batas. Ang kanilang pangalan ay tuluyan ng nawala sa sirkulo ng mataas na lipunan, isang babala sa lahat na ang kasakiman ay laging may katapat na kabayaran. Nang hapong iyon, bumalik si Alena sa kanyang opisina. Nakatayo siya sa malawak na bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, pinapanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Bonifacio Global City. Ang syudad na minsan ay sumisimbolo sa kanyang kahihiyan ay ngayon ay isang paalala ng kanyang lakas. Naalala niya ang babaeng dumating sa isang party na puno ng takot, umaasa sa pagmamahal ng isang lalaking hindi karapat-dapat. Naalala niya ang sakit, ang pagtataksil, ang gabi sa ospital, kung kailan naramdaman niyang gumuho na ang lahat. Malayo na siya mula roon. Ang mga sugat ay naghilom na, nag-iwan ng mga pilat na hindi niya ikinahihiya. Dahil ang bawat pilat ay isang tanda ng isang laban na kanyang ipinanalo. Hindi na siya naghahanap ng pag-ibig sa ibang tao para buuin siya. Natutunan niyang buo na pala siya mula pa sa simula. Ang pagmamahal na hinahanap niya ay natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili. Ang pagmamahal sa sariling halaga, dignidad, at kakayahan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. "Pasok," sabi niya. Pumasok ang kanyang sekretarya. "Ma'am, paumanhin po sa abala. Narito na po ang representative mula sa A-Corp para sa inyong meeting. Ang bagong project head daw po nila." "Sige, papasukin mo na siya," sagot ni Alena. Inilapag ang kanyang tasa at umupo sa kanyang upuan, handa nang magtrabaho. Bumukas ang pinto. "Good afternoon, Chairperson Reyes. It's a pleasure to finally meet you." Isang boses ng lalaki ang tumawag sa kanya. Isang boses na kalmado at puno ng kumpiyansa. Nag-angat ng tingin si Alena. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking hindi niya pa nakikita dati. Matangkad, maayos ang tindig, at may mga matang matalino at tila nakangiti. Inilahad nito ang kanyang kamay. "I'm David Santillan. My father, Arturo, sends his regards." Natigilan si Alena. Santillan, ang anak ng taong tinulungan niyang makakuha ng hustisya. Tinanggap ni Alena ang kanyang kamay. Ang pagkakamay nila ay matatag. Isang pagkikita ng dalawang taong kapwa dumaan sa apoy. "Mr. Santillan," sabi ni Alena. Isang tunay at hindi pilit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. "The pleasure is all mine. Please have a seat. Let's begin." Habang nagsisimula silang mag-usap tungkol sa negosyo, ang papalubog na araw ay naglagos sa bintana. Nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa loob ng silid. Hindi ito ang katapusan ng kwento ni Alena. Ito ay isang bagong simula. Sa huli, ang kwento ni Alena Reyes ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbawi ng dangal at pagkilala sa sariling halaga. Ipinakita niya na ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kayamanan o titulo, kundi sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan at ipaglaban ng tama. Ang mga taong umalipusta, nagtaksil at nagsamantala
Sa kanyang kababaang loob ay humarap sa bunga ng kanilang kasakiman, habang si Elena ay tumindig ng may dangal at katarungan. Isang malinaw na paalala ito na ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan, kapag pinanday ng talino at tapang, ay laging nagwawagi sa huli. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Elena, magagawa niyo rin bang itago ang katotohanan upang subukin ang pagmamahal? Sa tingin ninyo, kailan dapat ipaglaban ang sarili at kailan dapat umatras? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang kayo'y nakikinig. Maraming salamat sa oras at tiwala ninyo sa aming mga kwento. Ingat po kayo palagi. At huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong opinyon dahil mahalaga sa amin ang bawat isa sa inyo.